Tapos humupa ang bagyong Yolanda, kitang-kita ang bakas ng hagupit nito sa Tacloban City at Leyte. Ang dating mga abalang lugar ngayon ay naging abandonado na. May news to go si Jiggy Manikad. Sa pinagsamang lakas ng hagupit ng hangin at tindi ng ulan, hindi may kakaila na pinakamalakas nga ang bagyong tumama na ito sa bansa. Sa pagdating ng Yolanda, agad itong nagparamdam ng nakakatakot na panganib na nagbabadya sa Tacloban at Leyte. Mula sa aming kinatatayuan ng Biyernes, kitang-kita mga punong tumatango at napuputol. Hindi rin ito pinatawad ang isang gazebo na gawa sa bakal at yero. Kanina ay nakatayo yung malalaking puno, pinatumba na, meron dito na struktura na gawa sa bakal, parang isang pahingahan, pero pinadapa na rin. Dahil sa nagngangalit na panahon at zero visibility, sa labas itong tumambad sa amin. Ang dating abalang lugar, naging abandonado. Ang nakapanlulumo ilang oras matapos humupang ulan, may mga naglitawan, ang mga katawan ng ating mga kababayan. Nakapangihina man ng loob ang aming nasaksihan, kinailangan namin ng lakas para magpatuloy, lalo pat kami mismo gaya ng iba nating kababayan, naputol din ang komunikasyon. 6 na oras ang aming tinahak papalo Leyte bago makarating sa satellite setup ng GMA, kung saan nakasama namin si Lab Anyuber at Micaela Papa na kapwa na wala rin. Nabunutan man kami ng tinik sa aming kasamahan, tuloy pa rin ang aming kalbaryo para sa ating kababayan. Tuloy pa rin ang paglobo ng bilang ng mga biktima ng Yolanda, mapa-ari-arian man o buhay. Nakakalungkot, Mike, na itong tatay na ito ay hawak ang kanyang 6 na taong gulang na anak na natrap at nasawi sa isang evacuation center. Dahil na rin sa kabi-kabilang pinsala, tila kawalan ng pag-asang iniwan ng bagyo. Nasaksihan namin ang looting kung saan nanlilimas ang ating mga kababayan ng kung anumang pwede nilang ipanglamang tiyan na galing sa mga nakasarang grocery o mall. Bagay na hindi napipigilan pa ng mga otoridad. Sa paggupa ng bagyo, kitang-kita ang bakas ng impyernong iniwan nito. Ating dalangin na tulad ng mga nagdaang pagsubok sa ating bansa, sama-sama tayong babangon para harapin ang bagong lakas. Jiggy Manikad, GMA News.